Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang July. Taong 1999. Sipalay, Negros Occidental. Bago natin simulan ang ating kwento, kaunting description lamang sa lugar. Dito iikot ang kabuuan ng kwento. Matatagpuan ng barangay Binutosan sa mabundok na bahagi ng Sipalay. Malapit ito sa dating minahan. At kung aakyat ka sa pinakamataas na bahagi ng lugar, matatanaw mo ang abandonadong minahan. Napakaganda ng lugar at payapa. Simula nang maipasara ang minahan, ipinasailalim sa proteksyon ng pamahalaan ang buong lugar kasama ang Binutosan. Kaya nanatili ang ganda at kapal ng kagubatan sa gawingyo ng bayan. Maliban sa maganda ang tanawin, makakakita ka din ng mga hayop kagaya ng usa, baboy ramo, at kung ano-ano pa. Isang estudyante ng tourism si July sa syudad ng Bacolod. At syempre, bilang tourism student, naglilibot sila sa probinsya para maghanap ng mga magagandang lugar na pwedeng ipromote. Napili ni July ang Sipalay dahil malapit lang ito sa kanya. Kasama ang mga kaklase, nagplano sila ng mga gagawin. Isa kasi ito sa mga proyekto na ipapasa nila para sa kanilang thesis. Pero lingid sa kaalaman ni July na ang proyektong ito ang makakapagpabago ng paniniwala tungkol sa mundo ng kababalaghan. Sabihin na lang natin na hindi naniniwala si July sa mga elemento, engkanto, aswang at kung ano-ano pa. Pero nagbago ang lahat ng ito nang magpunta sila sa Sipalay. Madaling araw pa lamang, nagkita-kita na ang magkakagrupo sa terminal ng bus papunta sa Sipalay. Mahaba ang biyahe papunta doon. Mahigit 5 oras ang biyahe. Nagbaon sila ng mga pagkain at mga tent dahil alam nilang magtatagal sila sa lugar. Habang nasa biyahe, kinausap sila ng isa sa mga kasama nila na taga doon sa Sipalay, si Benny. Uy guys, yung lugar na pupuntahan natin, hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao ha. Kaya asahan nyo na medyo masukal at may mga makikita kayong hindi pangkaraniwan o bago pa lang sa paningin ninyo. Isang bagay lang ang gusto kong linawin at itatak nyo sa isipan nyo. Wala kayong huhulihin o dadalhin pa uwi ha. Mapahayop man o halaman. May paniniwala kasi na pinoprotektahan ng mga diwata ang lahat ng namumuhay doon. Wika ni Benny. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga kasama lalo na si July. Diyos me naman, Benny. Sa tanda mong yan naniniwala ka pa sa mga diwata? Gumising ka nga. Moderno na ang panahon. Kung may diwata kang makikita, aba malamang marunong nang mag-text o gumamit ng telepono yan. Diwatang magandang babae. Wika ni July. Napailing na lamang si Benny at hindi na pinansin ang pangungutya ng mga kasamahan. Sa isip-isip niya, huwag niyo lamang akong sisisihin kung may mangyari sa inyo dahil hindi kayo nakinig. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating na din sila sa hintuan ng bus sa Sipalay. Mula naman doon, sasakay sila ng habal-habal paakyat sa Binutosan. Baku-bako at maputik ang daan paakyat. Idagdag mo pa ang malalaking bato na minsan ay sumasabay sa agos ng tubig, pababa ng burol sa tabi ng daan. Habang nakasakay sa habal-habal,
Panay ang kuha ng litrato ni July gamit ang digicam. Namamangha silang lahat sa napakagandang tanawin. Bale 6 sila sa grupo. 2 babae at 4 na lalaki. Pagkarating nila sa mismong baryo ng Binutosan, kaagad silang nakipag-usap sa kapitan del baryo. Pumirma ng ilang kasunduan at restriksyon sa pag-akyat sa bundok para masigurado ang kaligtasan. Pinasamahan sila ng kapitan sa ilang residente na kabisado ang lugar. Habang nasa daan, ipinapaliwanag ng mga residente sa kanila ang mga nasa paligid, maging ang magagandang porma ng mga bato at ang maliliit na batis na nagmumula sa mga bukal sa gilid ng bundok. Namangha ng gusto ang mga estudyante. Panay ang kuha nila ng litrato. Ang hindi alam ni July, may nahagip siya nang kunan niya ng litrato ang isang maliit na talon. Pagkarating nila sa bahagi ng gubat na may malawak na kapatagan, nagpasya silang magtayo ng mga tent para doon magpahinga. Tanghali na ng mga oras na yon, kaya nagpasya ang grupong mananghalian muna. Ipinag-ipon sila ng mga residente ng kahoy na panggatong at habang nagpapahinga, sinilip ni July ang mga nakuhang litrato sa digicam. Nagtataka siya dahil may nakita itong isang larawan na may kasamang bata na nakatayo sa tabi ng isang maliit na talon. Ipinakita niya ito sa mga kasamahan at tinanong. Kaso ang problema, walang nakapansin nang kunin niya ang litratong yon. Ipinakita niya ito sa isa sa mga kasama nilang residente. At sa pagkakataong yon, tumayo ang balahibo ni July. Dahil ayon sa mga ito, ang batang iyan ay matagal nang patay. Kasama itong namatay nang minsang gumuho ang minahan dahil nasa paanan ng bundok ang kanilang tahanan. Pero kahit ilang residente na ang nagpatunay sa sinabi ng kasama nila, hindi pa din naniniwala si July. Dahil ayon sa kanya, baka nagkaroon lamang ng problema ang digicam. Pero kitang-kita sa litrato ang malinaw na imahe ng isang batang nakasuot ng kulay pulang damit at dilaw na short. Buong gabi niya itong pinag-isipan. At dahil sa kuryosidad, inaya niya ang isa sa mga tour guide nila na balikan ang lugar. Pero hindi ito pumayag sa kadahilan ng masyado na silang malayo at magiging delikado kapag umalis sila dahil malalim na ang gabi. Wala ring nagawa si July. Kaya napagpasyahan niyang maupo na lamang sa labas ng tent habang pinagmamasdang nag-uusap ang mga kasamahan. Iniikot niya ang tingin sa paligid. Napansin ang napakadaming alitaptap. May mga naririnig siyang kakaibang huni ng mga kulisap. Pero ang nakaagaw pansin kay July ay yung napakalaking puno ng alitaptap. Nagliliwanag ang mga sanga nito na para bang may mga bumbilya. Itinuro niya ito sa mga kasamahan at laking gulat niya nang bigla na lang hawiin ng isang residente ang kamay. Aray naman Manong, masakit yun ah. Ano bang problema mo? Wika ni July. Tinignan naman siya ng masama ng lalaki at sinabing, Isang kalapastanganan para sa mga tagalugar ang ginagawa mong pagturo sa kanilang tahanan. Huwag kang basta-basta magturo dahil ang bawat sulok ng gubat na ito sagrado para sa mga engkanto at diwata. Dayo lang tayo sa lugar na ito, kaya kailangan mong rumispeto. tugon ng tour guide. Dahil sa sinabi ng lalaki, tila nag-init ang ulo ni July. Sa hindi malamang dahilan, pumulot siya ng bato at binato sa puno na pinalilibutan ng mga alitaptap.
Pagkatama ng bato ay nagsipulasan ang mga ito hanggang sa tuluyang magdilim ang paligid ng puno. Kwinelyuhan siya ng isa sa mga tour guide at pinagsabihan. Sinabihan ka ng rumispeto, pero anong ginawa mo? Hala, ayusin ninyo ang mga gamit ninyo at ngayon din ay bababa na tayo. Mamamatay tayong lahat dahil sa ginawa mo. Wika ng tour guide. Galit na galit ito sa ginawa ni July. Pero dahil may katigasan talaga ang ulo ng binata, sinagot pa niya ito ng pabala. Ang tanda mo na, naniniwala ka pa sa mga engkanto at diwata? Kung meron mang engkanto. Naputol ang pagsasalita ni July dahil nakarinig ito ng isang malakas na angil mula sa kalagitnaan ng gubat. Napakalaki ng boses na tila mula sa isang malaking nilalang. Biglang tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Binalot sila ng nakakabinging katahimikan, na maging ang agos ng pinakamalapit na batis ay hindi nila marinig. Kitang-kita ni July ang takot sa mga mukha ng tour guide. Maging ang mga kasamahan ni July, nagsimula na ding makaramdam ng takot at magpanik. Tinignan ng binata si Benny, na nooy nakahawak sa kwintas niyang suot. Gawa ito sa isang kulay pulang bato na nagliliwanag sa dilim. Inuusalan niya ito ng dasal. Nilapitan siya ni July at kagad tinanong na parang nangaasar. Hoy Benny, ano na naman kalokohan yan? May pura-orasyon ka pang nalalaman? Tigilan niyo nga akong lahat. Ay. Wika ni July, sabay pasok sa kanyang tent. Pero hinatak siya palabas ni Benny at dali-daling tumakbo. Nakita ni July na nagtatakbuhan na din ang mga tour guide. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari hanggang sa napahinto sila sa kalagitnaan ng daan. Dahil namatay ang dala nilang flashlight. Habang nagpapalit ng baterya, biglang napatigil ang lahat nang muli nilang marinig ang napakalakas na ungol na parang isang galit na baka. Ginoo ko, luwasa kami! Wika ng isa sa mga tour guide. Sa dialektong Bisaya na ang ibig sabihin, Panginoon, iligtas niyo po kami. Hindi pa din maintindihan ni July ang nangyayari hanggang sa nakarinig sila ng mga kaluskos sa paligid. Wala silang makita dahil sobrang dilim at nang matapos ng palitan ng baterya ng flashlight, laking gulat nila nang makakita sila ng grupo ng mga malalaking usa sa paligid. Kung titignan, halos binubuo ito ng mga lalaking usa. Mahaba ang mga sungay na nakaharap sa kanila. At ng mga oras na yon, handa nang sumugod. Hanggang sa napaluhod na lamang ang mga kasama dahil sa takot. Dito napagtanto ni July na nasa panganib na ang buhay nila mula sa mga elemento sa paligid. Hanggang sa bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mas lalong nawala ng pag-asa ang mga tour guide dahil alam nilang wala na silang pag-asang makalabas sa lugar. Gawa ng tumataas ng husto ang tubig doon sa sapang nadaanan at napakalakas pa ng agos kaya imposibleng makatawid. Hindi na magkamayaw ang grupo kung ano ang uunahin, kung aakyat sila pabalik sa mataas na lugar o tatakasan nila ang mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Hanggang sa bigla na lang nakaramdam ng pamamanhid ng katawan si July. Tuluyan itong nawala ng malay. Wala na siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nagising na lamang ito na nasa loob na sila ng isang maliit na kubo. Bumangon si July at inikot ang tingin.
Nakita niyang nagtitipon ang mga kasamahan sa iisang sulok habang kinakausap sila ng isang matanda. Dinig niya mula sa kinahihigaan niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Ayon sa matanda, nagambala nila July ang tirahan ng mga tagalugar o yung mga elementong naninirahan doon. At ang tanging paraan para makalabas sila ay ang humingi ng kapatawaran. Bagaman medyo nahihilo ay tumayo si July at lumapit sa kanila. Teka, ano po bang nangyayari? Tsaka, nasan po ba tayo? Tanong ni July sa mga kasama. Ipinaliwanag naman ng mga residente ang kaganapang noon na walan siya ng malay. Ayon sa mga ito, swerte lang na napadaan ang matanda na isa din palang manggagamot. At saktong may kubo ito sa hindi kalayuan. Kaya naman dinala sila doon ng matanda. Dinig na dinig pa din ni July ang mga angil at sigaw ng mga nilalang na tila galit na galit. Sumasabay pa ito sa ihip ng hangin. Napatakip na lamang siya ng tenga ng mga sandaling yon. Kakaibang kilabot ang nararamdaman niya dahil hindi mawala-wala ang mga ingay na tila siya lamang ang nakakarinig. Hanggang sa nilapitan siya ng matanda at sinabing, "Alam mo, iho, ang mga ingay na naririnig mo ay mula sa galit ng mga tagalugar. Ikaw lamang ang nakakarinig ng ingay na yan, kaya ikaw lang din ang makakapagpahinto nito." Wika na matanda. Tinanong naman ni July kung paano dahil desperado na din siya ng mga oras na yun. Kahit anong takip sa tenga, hindi nawawala yung ingay. Sinagot lamang siya ng matanda na kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa mga kalapastangan ng ginawa niya. Lalo na ang pagbato niya sa mismong puno. Pagkarinig niya doon, dali-dali siyang tumayo at gegewang-gewang na lumabas ng kubo. Sasamahan pa sana siya ng isa sa mga tour guide, pero kagad itong pinigilan ng matanda. Ayon sa kanya, kailangang harapin ni July na mag-isa ang ginawa. Kaya pagkalabas ng binata, bigla na lamang itong nanlamig. Dahil wala namang ulan o hangin pero dinig na dinig niya ang malakas na bugso sa tenga niya. Kasabay nito ang mga sigaw, pag-angil, iyak na pinaghalo-halo. Lumuhod si July at sinubsob ang ulo sa lupa. Sabay sabing, Patawad. Patawarin niyo na po ako kung nilapastanganan ko ang tahanan ninyo. Patawarin niyo ako sa kawalan ko ng respeto. Hindi ko alam ang mga bagay na tungkol sa inyo. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi sa akin ng mga taong nakakaalam ng tungkol sa inyo. Kaya, patawarin niyo sana ako. Kung hindi ako nakinig sa mga payo nila, patawad. Wika ni July. Matapos sambitin ang mga katagang yon, may isang munting usa na lumapit sa kanya. Pagkaangat niya ng ulo, inamoy-amoy siya nito. Matapos yon kagad ding tumakbo palayo ang batang usa. Kasunod ng batang usa ay isang batang babae. Kitang-kita ni July ang ngiti nito. Napakagandang asul na mga mata. Mabang kulay gintong buhok at matutulis ang tenga. Nakasuot ito ng magandang kasuotan na gawa sa telang hindi pa nakikita ni July sa buong buhay niya. Dito na niya napagtanto. Nang kaharap niya na mga sandaling yun ay isang batang diwata. Inabutan siya nito ng bulaklak at nang kunin niya ito. Ngumiti ng napakatamis ang batang diwata. Huminto ang malakas na ihip ng hangin na narinig. Maging ang mga angil sa paligid ay nawala din.
Iniikot niya ang tingin. Muli niyang nakita ang mga alitaptap at narinig ang mga huni ng kulisa. Sa pagkakataong yon, naging payapa ang kapaligiran. Lumabas ang mga kasamahan ni July at inakay siya papasok. Nagpasya silang magpalipas ng gabi sa kubo ng matanda. Dahil na din sa kahilingan nito, para maipaliwanag sa mga dayo ang mga bagay-bagay tungkol sa gubat ng binotosan. Samantalang si July naman, tila binuhusan ng tubig sa mga karanasan. Hindi niya lubos akalaing totoo ang hiwaga ng mga diwata at hindi lang ito basta sabi-sabi. Pero kagaya nga ng sinabi nila, to see is to believe. Kaya naman nasa tao pa din ang desisyon kung maniniwala ba sila o hindi. Nawa ay nagsilbing aral para sa inyo ang kwento ng karanasan ni July. At sana, isaalang-alang natin ang respeto sa lahat ng aspeto ng buhay. Mapa-elemento man o kapwa natin tao. Dahil kagaya sa ating kwento, hindi natin alam kung kailan tayo bibigyan ng isang matinding aral ng kalikasan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Sese. Taong 1970. Probinsya ng Masbate. Nang mga panahong ito, kasalukuyang kinekwestiyon ni Sese ang ideya patungkol sa Diyos. Madalas na itatanong sa sarili kung bakit nga ba hindi ito pantay kung mag-alaga sa mga anak. Bakit ba puro na lamang pagsubok at kamalasan ang binibigay sa buhay niya? Habang sa ibang tao, halos napakababaw lamang ang pinapataw na problema. Totoo nga ba talaga ang Diyos o gawa-gawa lamang ng mga tao? Ito ang katagang binabanggit ng dalaga tuwing nakakakita ng simbahan. Bata pa lamang, sinanay na ito ng ina na maniwala at maglingkod sa Diyos. Sinunod naman ito ni Sese at sa katunayan, halos wala na itong ibang pinagkakabalahan pa sa buhay kundi aralin ang mga bagay patungkol sa Ama. Ngunit habang tumatagal sa ginagawa, napapaisip ang dalaga kung bakit parang hindi naman bumabalik sa kanya, maging sa pamilya ang mabuting pinapamalas ng Diyos. Kahit anong gawin niyang paglilingkod, hindi gumagaling ang ama sa sakit nito sa puso. Hindi na nakakayanan pang maglakad at halos naghahabol na ng hininga. Habang ang ina naman, na nag-iisang katuwang sa ama, binawian pa ng buhay 7 buwan na ang nakalilipas dahil nasangkot sa isang madilim na aksidente. Kaya naman inaamin ng dalaga na sobrang nahihirapan na siya sa sitwasyon. Sinubukan na rin ng dalagang mamanata sa iba't ibang patron ngunit kahit matulungan man lamang sana sa pangkain sa araw-araw, hindi makita ng dalaga. Sa puntong yon, dito na nagsimula ang pagkwestiyon ni Sese sa pagmamahal ng Diyos. Isang araw habang nagwawalis sa bakuran, may isang lalaking tumawag sa pangalan ni Sese. Nagulat siya nang makita ng tumambad sa harapan ang dating kasintahan. Halos hindi makagalaw ang dalaga dahil 1 taon na ang nakalilipas magmula nang sila'y magkahiwalay. Dahil nakakahiya sa mga kapitbahay, pinapasok ito ni Sese at nag-usap ang dalawa. Ayon sa binata, nakabili sila ng bagong tirahan malapit lamang kina Sese. Kaya naman naisipan niyang dalawin ang dalaga. Naging maayos naman ang pag-uusap ng dalawa. Wala naman silang galit sa isa't isa dahil maayos ang kanilang paghihiwalay. Sa katunayan, naging magaan naman kay Sese ang pakikipag-usap dito.
Hindi na naiwasan pang magtanong ng dalaga sa lalaki kung meron na ba itong kasalukuyang nobya. Mariin namang sinabi ng lalaki na wala. Dahil dito mas nakampante si Sese na muling makipagkaibigan. Matapos ang kaunting kamustahan ay umuwi na rin ang binata. Magmula ng araw na yon, halos naging araw-araw na ang pagdalaw sa kanya ng lalaki. Dahil sa naging bukas na rin ang tahanan ni Sese para dito. Hindi rin naman tumutol ang ama dahil kilala naman niya ang binata at likas namang mabait. Sa paglipas ng ilang araw, hindi maitatanggi ni Sese na kahit papano, muling nahuhulog ang loob niya sa binata. Isang araw, napasarap ang pagkwekwentuhan ng ama ni Sese at ng binata. Hindi na namalayan pa ang oras kaya naman parehas silang nagulat nang sabihin ng dalaga na 8:00 na ng gabi. Kasabay nun, nagwika ang ama ni Sese na sa tahanan na magpalipas ng gabi ang binata. Napakunot naman ang noo ng dalaga. Ngunit wala nang nagawa ng aluki ng ama na matulog sa tabi niya. Hindi na rin nakialam pa si Sese at dumiretso na ng kwarto para makapagpahinga. Dahil maliit lamang naman ang tahanan, rinig na rinig niya ang usapan ng dalawa kaya nahirapan itong makatulog. Maya-maya pa, nahinto na rin ang ingay kaya naman nakaramdam na ng kapayapaan si Sese. Nang akmang papatulog na sana, may nasilayan itong isang nilalang sa may paanan. Mas matangkad sa normal na tao. Mabalahibo ang buong katawan at may bilugang mga mata. Sisigaw na sana ang dalaga. Ngunit sa isang kurap lamang, nagbago ang itsura at namukaan na ito ang dating nobyo. Sa pagkurap muli ng isang beses, muli na namang nagbago ang anyo nito. Tumakbo na ang dalaga papalabas at pumunta sa kwarto ng ama. Dito niya naabutan ang dalawa. Tulog na tulog sa nakalatag na banig. Hindi na rin ginising pa ng dalaga ang mga ito. Bagkus ay nahiga na lamang sa tabi ng ama. Kinaumagahan, nagising si Sese na wala ng katabi. Pagpunta sa kusina ay naabutan ang dalawang nag-aalmusal. Kaya naman sumabay na ito. Naitanong naman ng ama kung bakit bigla na lamang lumipat ng higaan. Inilahad naman ni Sese ang lahat ng nakita. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng dalawa dahil kung ano-ano na ang pumapasok sa imahinasyon. Hindi na rin umimik pa si Sese at nang matapos sa pagkain, nagpaalam na ang binata. Pabiro namang nagwika ang ama na bumalik kagad. Sa buong maghapon, iginugol lamang ni Sese ang oras sa paglalabada. Hindi pa rin mawala sa isipan ang mga nakita. Ngunit sinawalang bahala na lamang dahil sa baka tamangang guni-guni lamang ang lahat. Bandang 6:00 ng gabi, habang nagluluto ng hapunan, muli nitong nakita ang nilalang. Nakaupo sa lamesa at may dalang pulang rosas. Sa hindi malamang dahilan, napaluha si Sese. Dahan-dahang nilapitan at pagkakuha sa bulaklak, biglang naglaho ang nilalang at natira na lamang sa kamay ay ang bulaklak. Gawa ng biglang naalimpungatan sa nangyari, nagilamos ang dalaga at kinurot ang sarili para masiguradong totoo ang lahat at kumpirmahing hindi siya nananaginip. Itinago niya ang bulaklak sa ilalim ng lutuan. Naghanda na para makapaghapunan. Habang kumakain ang mag-ama, nagtangka itong magkwento sa ama ngunit kinimkim na lamang ang naranasan dahil baka mapagtawanan lamang siyang muli. Matapos nagligpit, pumasok na ito sa kwarto
dahil kailangan ng makapagpahinga. Habang pinupunasan ang mga plato, walang ano-ano'y bumungad ang dating nobyo at sinabing may pupuntahan sila. Sumama naman si Cece at lumabas ang dalawa ng tahanan. Hindi na nito maidetalye pa kung paano nakarating sa lugar. Ngunit ang natirang sariwa sa alaala, pumunta sila sa isang tahanan kung saan punong-puno ng mga gintong kagamitan at may masasarap na pagkain. Nagwika pa ang dating nobyo kung pwede bang sumama na si Cece sa mundo niya. Bago pa man makabigkas ng salitang oo, narinig niya ang boses ng ina na nagsasabing, "Wag." Kaya naman napalingon si Cece. Dito tumulo ang mga luha. Nakikiusap ang ina na wag siyang sumama sa binata. Tumango naman si Cece at sabay na napalingon at napasigaw. Kitang-kita ng dalawang mata ng dalaga na naging isang elemento ang binata at nanlilisik ang mga mata. Hinila siya ng ina ng napakalakas dahilan para matumba at mawala ng malay. Isang boses ang nakapagpagising sa dalaga. Boses ng kapitbahay na nagsasabing bumangon na dahil mahamog. Pagkadilat ni Cece ng mga mata, nabatid niyang nakahiga siya sa daan sa tapat mismo ng tahanan. Dali-dali namang bumangon ang dalaga at nagpasalamat sa ale. Natanong din ni Cece kung anong oras na at tumugon naman na 3:00 na madaling araw. Naitanong ng kapitbahay kung bakit nasa daan ito ng ganong oras. Ang naging palusot na lamang ng dalaga, nawalan ito ng malay dahil sa kalasingan. Pagkapasok ng tahanan, natulala at lubusang iniisip kung ano nga ba talaga ang nangyari. Pagpunta naman sa kwarto ay nakita ni Cece ang itim na rosas. Nakaibabaw sa unan. Dali-dali siyang pumunta sa kusina para tignan kung naroon pa ang pulang rosas. Ngunit wala na ito sa pinaglagyan. Matapos maganap ay bumalik na muli sa kwarto at nakaramdam ng kilabot dahil sa kung paano napunta ang itim na bulaklak sa higaan. Hindi na natulog pa si Cece at inantay na lamang mag-umaga para kumonsulta sa isang albularyo. Pagsapit ng 6:00, dala ang bulaklak. Naglakad siya papunta sa tahanan ng manggagamot at hindi na nagpaalam sa ama. Pagkarating sa tahanan ng matanda, isinalaysay ni Cece ang lahat ng nangyari. Inabot rin ang itim na rosas at nagwika ang manggagamot ng, Nagugustuhan ka ng nilalang na ito. At kung nagkataong sumang-ayon ka, magiging kapalit nito ang iyong kaluluwa. Marami na ring nakakaranas ng ganitong pangyayari, Iha. Pero ang pinakapinapayo ko lamang, buhayin mo ang pananampalataya sa Panginoon para maiwasang makapasok ang mga ganitong uri ng nilalang. Wika ng manggagamot. Nakaramdam ng kaba si Cece dahil inaamin niya sa sarili na nitong mga nakaraang buwan talagang nawawala na ang paniniwala sa Diyos. Nang matapos ang albularyo sa mga ibinilin, inabutan ng matanda ang dalaga ng isang kwintas na pangontra sa masasamang elemento. Inorasyonan din na matanda ang rosas gamit ang isang langis. Ayon dito, kailangan itong isabit ng dalaga sa entradang pinto ng tahanan. Nagpasalamat naman si Cece at naglakad na rin pauwi. Pagkarating sa tahanan, isinabit ang rosas sa pinto kaya napatanong ang ama kung ano yun. Inilahad naman ni Cece ang buong pangyayari. Hindi rin naman sumagot pa ang ama.
dahil ito ang unang pagkakataong nakakita siya ng itim na rosas. Sa paglipas ng ilang buwan, napansin ni Cece na hindi nalalanta ang bulaklak. Kasabay nito, wala na rin kung anong kababalaghang naranasan. Hindi na rin muli pang dumalaw ang dating nobyo. Isang beses may nakapagkwento rin sa dalaga na 1 taon na ang nakalilipas, magmula nang mamayapa ang binata. Halos hindi naman makapaniwala ang mag-ama dahil sa parehas nilang nakita at nakausap pa ito ilang buwan pa lamang ang nakalilipas. Ngunit hindi na rin pinagtuunan pa ng pansin ni Cece at nagpasalamat na lamang na hindi na ginagambala pa kung totoo mang patay na talaga. Samantala, bumalik na rin ang pananampalataya ng dalaga nang dahil sa itim na rosas. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.